Hello mga moms! Welcome to my daily routine. So ito na nga ang final at third part ng aking paglalaba. Alam niyo, first time ko lamang talagang na-experience ito na 3 araw nga yung aking labahin. Alam niyo na, dito nga sa amin sa Oriental Mindoro ay talaga namang ang kuryente ay hindi mo mapapasalamatan dahil kung kailan ka naglalaba ay saka naman magba-brown out. Pasensya na muna ulit sa aking voice over dahil meron na namang makulit na tilaok ng manok ni Daddy Engineer sa background. Sa mga hindi nakapanood kung bakit nga naging 3 araw itong aking paglalaba, dati-rati naman nga ay kayang-kaya kong labhan ng isang straight. So ayun, dahil nga po nawalan kami ng tubig for almost 2 weeks, kaya naman naipon nga ang aking mga labahin. Wala namang problema sa akin kahit tambakan nga ako ng labahin dahil meron naman dryer at washing, kaya nga lamang ay yung interruption nga na ay yung kuryente dito sa amin. Pero blessing in disguise din naman ang pagkakawala nga ng kuryente dahil ito nga ang aking paglalaba ay na-enjoy ko naman at nakatatlong content nga ni ako dito sa aking paglalaba. Sa mga mami vlogger na katulad ko ay talaga namang napakahirap nga gumawa ng content everyday dahil dito nga lang sa apat na sulok ng aming bahay umiikot ang aking mundo. Kaya naman ipinagpasalamat ko na din nga ang pagkakawala ng kuryente dahil meron akong nagawa nung bandang pahapon. So eto na nga, itong kadugsong ng aking paglalaba ay kahapon ng hapon. Dahil ayaw ko na nga na itong paabuti ng Sabado, kaya naman kahit hapon na ay nilantakan ko pa nga ng paglalaba. Bandang mga alas 4 na nga yan at yung iba naman nga ay na-dryer ko na din. Yun namang mga nilabhan ko nung pang second part ay pininaw ko na din nga muna at hindi pa nga masyadong natutuyo. Dahil kasalukuyan nga ako naglalaba at hindi ko na nga na-dryer yung iba pang mga damit. Eto namang mga naiwan nga na nilalabhan ko ay mga pambahay na lamang ng mga anak ko. Pagkatapos ay yung mga pantalon nga at mga undies. Kaya naman medyo konti na nga lamang din ito kumpara dun sa isang bunto na lalabhan ko ng sabay-sabay. Mga oras nga na yan ay ako ngayon naglalagay na nung aking mga ida-dryer. Dahil ako talaga ay nag-aabang nga sa kuryente, nung pagka-kuryente ay talaga namang paspasan na agad ako ng paglalaba dahil gusto kong matapos kaagad ito at hindi ako ubuti ng gabi. Kapagsalang na din nga kaagad ako sa washing, kaya naman bago nga ako mag-video ay heto nga't ako yung magda-dryer na lamang. Lulubos-lubos ko na nga din ang aking paglalaba dahil maaraw pa din nga. Habang nakasalang naman nga itong aking nasa dryer ay pumasok na din nga muna ako sa loob at oras naman para nga maghugas ng mga plato. Talaga naman kapag nga nawawala ng kuryente ay wala ka nang magagawa kundi ang intay na lamang ang pagbabalik ng power dahil nga katulad yan, hindi ka makakapaghugas ng plato, hindi ka makakapaglaba, hindi ka makakapag-inis at kung ano-ano pa. Kaya naman habang nakasala nga yung aking mga labahin ay heto nga't multitasking na naman ang first son. Bago nga ako tuloy maghugas ng plato ay itong ang mga hinugasan kong plato nung umaga pa ay akin na din nga munang pinagpapatas. Bay, tingnan nyo naman ang aking kusina ngayon at talaga namang team aesthetic na din. At halos lahat nga ng gamit dito sa aming kusina ngayon ay parang puro puti na, ilan-ilan na lamang yung ibang mga kulay. So ayun na nga at habang ako ay naghuhugas ng mga pinagkainan namin kaninang tanghali ay tingnan nyo naman ang tubig at talaga namang malakas pa nga ang tungga dun sa aming bumba. Nga palang motor ng tubig na bili ni dading bago ay hindi nga katulad nung luma namin kaya naman ayan nga't mahina ang umakyat ang tubig. Pero wala na nga ni tayong no choice kundi ang pagtiyagaan kaysa naman sa walang tumulo dyan sa gripo ay di kahit mga mahina ang tulo ay sige na. Importante naman ay may tulo yung tubig kaysa naman sa hindi nga tayo makakilos dahil mahirap nga magtungga.
naman ako, kinuha ko na din nga itong isda na binili ni daddy nung hapon at eto nga't lulutuin ko na din nga muna at itong aming iuulam ngayong gabi. Bay, itong paboritong isda na ito ni daddy ay halos 2 linggo din nga palang hindi nakabili siya. Loob nga ng halos 2 linggo ay puro karning manok at karning baboy lamang inuulam dito, kaya naman medyo pinapanghina na pala ako. Ay, kaya naman din. Sa halos 2 linggo nga ni na yun na nakalipas ay halos si daddy lamang nagluluto ng ulam, kaya hindi nyo nga nakikita na ako'y nagbablog. Mga ilang beses lang nga pala ako nakapagluto ng aming ulam nang nakalipas na 2 linggo at si daddy nga lagi ang nagluluto. Gawa ng kapag nga mga karne ang niluluto ay masarap nga si daddy magtimpla at masarap din nga magluto yun. Medyo tamad nga lamang, char. So ayun na nga at sinalang ko na din nga muna itong isda niya. Akin nga palang sinaing yun. Sakto naman paglabas ko ay tumigil na din nga itong aking dinadryer, kaya naman itong at akin na muna ding isasampay. Napakabilis talaga ng oras at ako ay nagumpisa ay maliwanag pa. Ay tingnan nyo naman at nagbukas na din nga ako ng ilaw diyan dahil medyo silim na nga ni sa labas. Mamadali na din talaga ako diyan at ayaw ko nga i-overtime itong mga nilalabhan kong ito. Bago ko nga isampay yung aking mga dryer ay tinanggal ko na din nga muna yung nasa washing. Pagkatapos ay sinalangan ko na din nga ulit. Pag nagiging nanay ka na talaga, yung kilos mo ay hindi na nga pandalaga, talaga namang paspasan na at yung dating mahinhin ay talaga namang bumibilis din nga ang kilos kahit nagaano ka pa kahinhinong ikaw ay dalaga pa. Hindi ko na nga pala tinapos ang aking pagbibideo diyan dahil bigla na nga sumakit ang aking ulo at parang masusuka ako. Gawa nang dumating na din nga pala si daddy at ako nga ay nabati niya. Dati-dati naman ay hindi din nga ako naniniwala dun sa mga bati-bati na yon, pero nung ako na nga naka-experience ay talaga namang hindi mo maintindihan ang pakiramdam kapag nga ikaw ay nabati ng isang tao. After mga 5 minutes nga na matapalan ako ni daddy ng luya sa batok at saka dito sa may sintido ay nawala na din nga yung sakit ng ulo at yung parang feeling na masusuka. Ito nga ang mga naiwan na aking nilalabhan, mga pantalon na lamang naman yan ay si daddy na din nga ang nagtuloy at siya ang nagtapos. Buti na lamang talaga at nagkaroon nga ako ng asawa na bukod sa maligalig ay ito nga tinutulungan din ako kapag na ako'y nahihirapan na. Thank you Lord at natapos na din nga ang aking labahin na pinaabot nga ng 3 araw. Ay siya, hanggang dito na lamang po muna. Maraming salamat sa inyong palaging panonood. Ingat. God bless.